Ang pagkakaroon ng masaya at buong pamilya ay kayamanang maituturing ng bawat isa. Ang halaga nito ay hindi kayang tumbasan ng pera at iba pang klase ng karangyaan maibibigay ng mundo o ng ibang tao. Ikaw kabarangay, ano ang gagawin mo upang mapanatiling buo at masaya ang pamilya mo? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Danilo or Danny for short, mula po sa Batangas City. 37 anyos na sa kasalukuyan, may asawa at 8 anak. Bali 4 lamang po talaga ang anak ko sa asawa kong si Yoli dahil may 4 na anak na siya bago ko mapangasawa. Matanda siya ng 3 taon sa akin pero hindi naging hadlang yon sa pagmamahalan naming dalawa. Bunso po ako sa 5 magkakapatid. Ako at ang panganay naming si Ate Susan ay sa isang barangay lamang nakatira. Kagaya ko ay meron na rin siyang sariling pamilya, Papa Dudut. Ang pangalawa naman po sa amin ay patay na. Ang pangatlo at pang-4 ay parehong nasa probinsya dahil doon ang mga ito kapwa nakatagpo ng mga naging asawa nila. Ulilang lubos na rin kami at si Ate Susan na ang tumatayong magulang para sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Ang asawa kong si Yoli ay biyuda ng namatay kong kuya. TB ang kinamatay nito. Bukod sa hindi naagapan ay mas lalo pang lumala dahil hindi ito nagpaawat sa kanyang bisyo. Naging masyadong matigas ang ulo. Hindi nakinig sa mga payo namin ni na Ate Susan pati na rin sa sarili nitong asawa. Buhay pa ng mga panahong yon ang aming ina at labis itong nasaktan at nagdamdam sa pagkawala ni kuya. Lalo pa at may naiwan itong asawa at 4 na anak. 26 anyos pa lamang noon si Yoli, 28 si kuya at ako naman ay 23. Hindi raw talaga naging magnobyo sina Yoli at ang kuya ko. Nagkakilala lamang sila noong minsang bumaha ng matindi rito sa lugar namin. 17 anyos pa lamang noon si Yoli at si kuya naman ay 19. Hindi nagdalawang isip noon ng kuya ko na tulungan si Yoli. Binuhat niya ito hanggang sa makatawid sila sa kabilang ibayo, malapit sa palengke. Hindi narintanan ni kuya ang halos hanggang bewang at rumaragas ang baha pati na rin ang napakalakas na ulan. Kaya naman labis ang naging pasasalamat noon ni Yoli. Magkasama silang nagpalipas ng gabi sa palengke kasama ang iba pang mga kalugar naming lumikas at hinintay na humupa ang baha. Nang malaman ng isa sa mga tiyuhin ni Yoli ang nangyari ay kaagad na kinausap ang kuya ko at sinabihang kailangan nitong pakasalan si Yoli sa lalong madaling panahon. Pero dahil parehas pa silang menor de edad ng mga panahon na yon, nagpa siyang buong pamilya ni Yoli na pagsamahin na lamang muna ang dalawa kahit na wala pang basbas ng simbahan. Bagamat wala namang dapat na panagutan si kuya lalo at hindi naman sila nagkaroon ng relasyon, ay wala na itong nagawa pa. Masyadong mahigpit ang pamilya ni Yoli at sinunod pa rin ang makalumang tradisyon pagdating sa pag-aasawa. Dahil daw nahawakan na ni kuya ang katawan ng dalaga nila ay kinakailangang magpakasal na ang dalawa. At makalipas nga ang 1 taon, 1 linggo lang halos matapos magdebo si Yoli ay kinasal na sila ng kuya ko. Wala naman daw pagsisisi si Yoli sa kabila ng maagang pag-aasawa dahil bukod sa magandang lalaki si kuya ay mabait din at napakasipag. Naging maayos ang pagsasama nilang dalawa hanggang sa nabiyayaan sila ng 4 na anak. Pero hindi raw akalain ni Yoli na kung gaano siya kaagang nakapag-asawa ay ganon din siya kaagang mabubiyuda, Papa Dudut.
Ate Yoli, uwi na raw tayo, sabi ni Ate Susan. Baka abutan pa tayo rito ng malakas na ulan. Kanina pa nagsialisan yung mga jeep na inarkila natin. Yung ibang mga kasabay natin sa sasakyan papunta rito. Doon na sa ibang jeep sumakay kasi gusto nang makauwi. Kaya ipinasundo ka na sa akin dito ni ate. Pagod na rin kasi siya at inaantok na. Tayo-tayo lang naman ang nagpalitan sa pagbabantay kay kuya mula una hanggang huling gabi ng lamay. Dito na lang muna ako, Danny. Hindi ko pa kayang iwanan ng kuya mo eh. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na siya. Hindi ko alam kung kaya ko bang tanggaping patay na ang asawa ko. Naiintindihan ka namin, te. Kahit naman kami, nahihirapan ding tanggapin na wala na si kuya. Pero kailangan mong magpakatatag para sa mga anak mo. Yun na nga eh. 4 ang iniwang anak ng kuya mo sa akin. Napakabata pa nila para maulila sa ama. Paano na kaming mag-iina ngayon? Paano ko bubuhayin ang mga anak ko kung ako na lang mag-isa? Nandito pa naman kaming mga kapatid ni kuya. Nandito pa ako. Hindi ko kayo pababayaan ng mga pamangkin ko. Hindi lang dahil pinangako ko yan kay kuya bago siya mamatay. Kusang loob kong gagawin yun kasi hindi naman kayo iba sa akin. Pero may sarili ka pa ring buhay, Danny. Lalo na't binata ka pa. Hindi mo naman kailangang obligahin ang sarili mo na gawin yun. Hindi mo kailangan saluhin yung naiwang responsibilidad ng kuya mo. Hayaan mo na lang ako sa gusto kong gawin, te. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ako aalis sa inyo lalo na ngayong wala na si kuya. Delikado kung wala kayong kasamang lalaki sa bahay. Ewan ko, Danny. Hindi ko alam kung anong iisipin at mararamdaman. Napakabilis kasi ng mga pangyayari. Parang kahapon lang masaya pa kaming nagpaplano ng kuya mo para sa pamilya namin. Para sa kinabukasan ng mga bata. Tapos ngayon, nandiyan na siya sa ilalim ng lupa. Hindi na niya masasaksihan ng paglaki ng mga anak namin. Kung bakit naman kasi napakatigas ng ulo niya eh. Sinabi ko nang tigilan na ang pag-inom at paninigarilyo pero sige pa rin. Kung nakinig lang siya sa amin ni Ate Susan, edi sana buhay pa siya hanggang ngayon. Hindi na natin mababago ang mga nangyari na, ate. Siguradong may dahilan ng Panginoon kung bakit maagang nawala sa atin si kuya. Bilang ina, hindi ka dapat panghinaan ng loob. Kailangang mas maging matibay ka ngayon dahil 4 na bata ang umaasa sa'yo. Tama na yan, te. Tumahan ka na. Baka pag makita kang ganyan ng mga anak mo sa jeep mamaya, mag-iyakan din yung mga yun. Lalo na yung bunso mo. Magiging maayos din ang lahat. At gaya ng sinabi ko kanina, nandito lang ako. Hindi ko kayo pababayaan ng mga pamangkin ko. Maraming salamat, Danny. Sa totoo lang, napakalaking tulong mo sa amin lalo na sa mga bata. Hindi ko tuloy alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Ano ka ba, te? Huwag mo nang isipin yun. Sino pa ba magtutulungan lalo na sa oras ng kagipitan kundi tayong pamilya rin naman, di ba? Tara na. Kanina pa sila naghihintay sa atin. Teka, magpaalam pala muna tayo kay kuya. Kuya, aalis na kami ha. Dadalaw na lang kami ulit. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Ate Yoli at sa mga bata. Mahal, maiwan ka na muna namin dito, ha? Okay lang kahit gabi-gabi mo akong dalawin. Hindi ako matatakot. Sige, mahal. Alis na kami, ha? Babalik din ako kagad sa isang araw. Bago ako tumira noon sa kuya ko Papa Dudut ay nagtrabaho muna ako ng ilang taon sa Rizal bilang panadero. Pero nang mabigo ako sa aking unang pag-ibig ay nagpasya akong umuwi muna rito sa Batangas. Para makalimutan ang babaeng nanakit sa puso ko at para na rin simula ng bagong kabanata ng buhay ko. Kargador noon sa palengke si kuya at paminsan-minsan ay isinasama niya ako para meron akong sideline. Hanggang sa isang araw ay may pinsang kami na nag-alok sa akin para magtrabaho sa pinapasukan nito bilang construction worker.
Nagustuhan ko ang trabahong yon at tuwang-tuwa rin sa akin ang pinsan namin dahil masipag daw ako at mabilis matuto. Kaya naman tuwing may bago siyang project ay sinasama na niya ako palagi. Hindi na ako nakaalis kina kuya dahil maayos naman ang kita ko sa construction. Tuwing araw ng Sabado ay pumupunta kami kina Ate Susan para makipag-inuman sa aming bayaw. Dahil doon ay mas lalong naging matibay ang samahan naming magkakapatid. Kaya nang dumating bigla ang malaking pagsubok sa pamilya namin, ang pagkawala ni Kuya ay kami ni Ate Susan ang nagtulungan sa pag-aasikaso mula sa gastusin sa ospital hanggang sa pagpapalibing sa kapatid namin. Tinupad ko rin ang pangako ko kay Yoli na aalalayan at tutulungan ko siya sa pagpapalaki at pag-aalaga sa 4 na anak na naiwan sa kanya ni Kuya. Laking pasasalamat niya dahil nang mabiyuda siya ay sa kanila pa rin ako nakatira. Nakatulong ang pananatili ko kina Ate Yoli para mabilis niyang matanggap ang pagkawala ni Kuya. Para raw siyang nagkaroon ng bagong kapatid sa katauhan ko. Sinikap ko namang maayos na magampanan ang obligasyon ko bilang pangalawang ama ng aking mga pamangkin. Hindi maiiwasang pagtsismisan kami ng mga tao lalo na ng aming mga kapitbahay dahil kahit pa halos tunay na magkapatid na ang turingan namin noon ni Yoli, lalaki pa rin ako at biyuda naman ang hipag ko. Nilagyan nila ng mali siya ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Nagpasya kaming huwag na lamang pansinin ang mga naririnig naming bulong-bulungan sa paligid at ang makahulugang mga tinginan ng mga tao tuwing magkikita kami na naglalakad sa may kalsada. Pero hindi ko rin naman sila masisisi dahil kung titignan ay para talaga kaming mag-asawa noon. Parang isang masayang pamilya, Papa Dudut. Close sa akin ang mga anak ni Kuya. Tuwing umaga ay inihahatid pa ako ni Yoli palabas ng eskinita at kung minsan ay hanggang sa paradahan pa ng tricycle dahil habol ng habol sa akin ang bunso nila ni Kuya. Hanggang isang araw ng Sabado ay napilit ako ng pinsang kong sumama sa bahay ng isa naming katrabaho. Birthday daw kasi nito at naghahanda para lang sa amin. Nag-alala ako dahil alam kong hinihintay ako ni Yoli at ng mga bata lalo na at kapag ganong araw ng sahod ay palagi akong may pasalubong sa kanila. Pero dahil nga sa napasubo na ako ay sa pinuntahang birthdayan ay hindi naiwasang naparami ang inom ko noong magkasarapan na. Inihatid pa ako ng pinsan namin pauwi kina Yoli dahil lasing na lasing ako. Ang inaasahan ko ay tulog na ang mag-iina dahil mag-aalas 11 na yon ng gabi pero nagulat ako nang pagbuksan ako ni Yoli ng pintuan, Papa Dudut. Bakit gising ka pa, Ate Yoli? Gabing-gabi na. Oo nga gabing-gabi na pero kauuwi mo lang. Hinihintay kita kaya gising pa ako. Naku, pasensya na kayo. Wala akong nabiling pasalubong ngayon. Yung mga bata, kamusta? Napuyat kaya hintay sa'yo yung mga bata lalo na si Bunso. Dati naman palagi ka maaga kahit Sabado. Saan ka ba galing? Nag-alala tuloy ako sa'yo kasi ngayon ka lang umuwi ng ganitong oras. Talaga? Nag-alala ka sa akin? Oo nga, nag-alala ako kasi akala ko kung napaano ka na. Teka, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kung saan ka nang galing Mukhang lasing na lasing ka. May hindi ka ba sinasabi sa akin? May problema ba? Naku, wala namang problema. May nag-birthday lang kaming katrabaho kaya ayun, napilit nila akong sumama at uminom. Hindi na tuloy ako nakabili ng pasalubong para sa inyo. Naku, wag mo nang isipin yung pasalubong. Ang mahalaga, nandito ka na at ligtas ka na nakauwi. Ano, kakain ka pa ba?
Tinirang kita ng ulam, bopis na manok, yung paborito mo, maanghang. Wow, talaga? Sayang. Ang sarap sana ng bopis, kaya lang busog na ako, te. Maraming handa sa pinuntahan namin. Bumaha rin ng alak kaya nalasing talaga ako. Sa pulutan pa nga lang busog na ako. Lalo na sa inihaw na liempo at sabaw ng goto. Ganun ba? E di ililigpit ko na itong mga pagkain. Bukas mo na lang kainin, hindi naman ito mapapanis. Salamat sa paghintay na makauwi ako, Ate Yoli ha. Salamat din sa bopis. Kahit bukas ko pa matitikman. Alam na alam mo talaga paborito ko. Wala yon. Napakalit na bagay kumpara sa lahat ng tulong at sinakripisyo mo para sa aming mag-iina. O siya, bago pa tayo magkaiyakan dito aakit na ako. Kanina pa ako inaantok. Nilabanan ko lang kasi walang magbubukas ng pinto pagdating mo. Magpalit ka muna ng damit mo bago ka matulog ha. Sandali lang, Ate Yoli. O bakit? Nasusuka ka ba? Ay naku, yan ang problema kapag nasobrahan kayong magkapatid sa pag-inom. Sukahin kayo Hindi naman kita pinagbabawalang uminom, lalo na't binata ka. Pero sana sa susunod, huwag ka na magpapakalasing. Oo, nasusuka ako pero hindi dahil sa alak. Nasusuka ako sa pagmumukha ng kumpare nyo ni Kuya. Balita ako, dinidiskartehan ka raw nun. Paprangkahin na kita, Teoli. Hindi ko siya gusto para maging kapalit ni Kuya. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mong sabihin niya ng dahilan kung bakit ka naglasing. Hindi yun ang dahilan. Bigla ko lang naalala ngayon yung tungkol doon, kaya nabanggit ko sa'yo. Kung gusto mo mag-asawa ulit, andito naman ako, ate. Bakit lalayo ka pa? Ako na lang. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Hindi ko kayo pababayaan. Oh! Danny, ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka natumba? Tumigil ka na nga sa pag-iyak mo dyan. Ay, halika na. Aalalayan kita para makahiga ka na. Ano, kaya mo bang tumayo? Ha? Hinalikan mo ako? Nababaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Asawa ko ng kuya mo, Danny. Siguro nga nababaliw na ako, ate. Nababaliw ako kasi gusto na kita. At gusto kitang maging asawa. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya nung malaman ko na dinidiskartehan ka ng kumpare nyo, sobrang nagselos ako. Sa tingin ko hindi lang kita gusto. Mahal na yata kita. Ano pag sinasabi mo? Mali ang nararamdaman mo, ano ka ba? Kapatid lang ang tingin ko sa'yo. At saka, bakit ka ba umaarte ng ganyan sa akin? May girlfriend ka. Handa akong iwanan siya para piliin kayo ng mga pamangkin ko. Papadudot dahil sa bugso ng damdamin at dala na rin marahil ng labis na kalasingan, ay muli kong niyakap at hinalikan ang hipag ko, Papadudot. At sa pagkakataong yon ay hindi na siya tumanggi pa o nanlaban. Noong ko napagtantong pareho pala kami ng nararamdaman ni Yoli. Nang gabing yon ay inamin niyang nahuhulog na rin ang loob niya sa akin. Kagaya ko ay nagpipigil lang din pala siya ng damdamin dahil masyadong komplikado ang lahat. May girlfriend ako na umaasang pakakasalan ko at halos ilang buwan lamang ang nakalilipas mula nang mamatay ang kuya ko. Tiyak na pagpapiestahan kami lalo ng mga tsismosa naming kapitbahay. Inaalala rin namin noon ni Yoli ang magiging reaksyon ng aming mga pamilya, lalong-lalo na mga bata at si Ate Susan. Nag-usap kami ng masinsinan ni Yoli at inabot yon ng magdamag. Kahit na hindi ako nagkape ay nahimasmasan kagad ako nang malamang kong mahal niya rin pala ako. Talagang sobrang saya ko ng mga sandaling yon at pansamantala kong nakalimutan lahat ng alalahanin, pati na rin ang mga posibleng maging hadlang sa pag-iibigan naming dalawa.
Walang ibang mahalaga para sa akin kundi kami lamang dalawa, Papa Dudut. Kaming dalawa lamang ni Yoli at ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkasundo kami ni Yoli na ilihim na lamang muna ang namamagitan sa amin, Papa Dudut. Bata pa noon ang mga pamangkin ko kaya walang nakahalata sa mga ito na may nagbago sa relasyon namin ng nanay nila. Kapag wala ang mga bata ay sinasamantala namin ni Yoli ang pagkakataon para pagbigyan ang init ng aming mga katawan. Kapwa naming alam na hindi pa dapat kami umabot sa ganong antas dahil wala pang isang taon mula nang mabiyuda siya pero hindi namin kinaya pang pigilan ang aming mga sarili. Maputi si Yoli, tuwid ang itim at hanggang balikat niyang buhok at medyo malaki ang mga mata. Pero bumagay naman sa hugis ng kanyang mukha. Sakto lamang din ang height niya at maganda pa rin ang hubog ng katawan kahit 4 na ang anak. Kaya hindi nakapagtatakang marami ang umaaligid noon sa kanya nang mamatay si kuya. At isa nga ako sa mga nahumaling sa alindog ng hipag ko. Aminado akong mas gwapo sa akin ang kuya ko lalo at pinaglihiraw ito ni inay kay Santo Niño. Pero nabihag din naman si Yoli ng pagiging chinito ko. Medyo may kapayatan ang aking katawan pero matangkad ako at makisig tingnan. Kulot ang aking buhok na naman na naming lahat na magkakapatid sa aming ama. Hindi nalalayo sa itsura ko ang mukha ng aking mga pamangkin kaya parang talagang nagmula sila sa akin. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan namin. Lalong-lalo na ni Yoli. Nakarating na sa panganay kong kapatid na si Ate Susan ng chismis tungkol sa amin ng aking hipag. Isang araw ng Sabado pag uwi ko galing trabaho ay naabutan ko si Ate Susan sa bahay. Kausap ang namumutlang si Yoli, Papa Dudut. Nandito na ako. Oh, nakauwi ka na. Buti maaga ka. Oo nga. Oh, Ate Susan, nandito ko pala sa bahay. Ba't talagang tatay na tatay ng dating mo ngayon, Danilo, no? Huwag mo pa rin kalimutang anak sila ng kuya mong namatay at tiyuhin ka lang nila. Ate Susan naman, syempre alam ko yun. At hindi ko yun makakalimutan. Teka, bakit parang masyado yatang mainit ang ulo mo, te? Oh, heto. Kain ka nito mga dala kong tinapay at ititimpla rin kita ng kape kung gusto mo para may panulak. O baka mas gusto mo mag soft drinks ngayon. Yun na nga lang siguro para naman lumamig ang ulo mo. Tagal mong hindi nagawi rito sa bahay tapos mukhang mauuwi pa yata sa tampuhan tong pag-uusap natin. Napaka-busy kong tao, alam mo yan. Kaya hindi ako nagpunta lang dito para makipagdaldalan. Ang dahilan kaya ako napasadya dito, bukod sa namimiss kong mga pamangkin ko, gusto ko rin kayong kausapin ng masinsinan ni Yoli. Tungkol naman saan, ate? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May mga naririnig akong usap-usapan sa labas na may relasyon daw kayong dalawa. Totoo ba? Ate, para ka namang pinanganak kahapon. Ganyan naman talaga ang sistema rito sa atin. Hindi ka pa nasanay. Kung ano-anong chismis ang ikinakalat dito sa lugar ng mga taong walang magawa sa buhay. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Dahil hindi ako nakikipagbiruan sa inyo. Muntik pa ako mapaaway sa palengke nung isang araw dahil pinagtatanggol ko kayo. Kaya wag niyo akong pinaglulokong dalawa, ha? Ikaw, Yoli, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kanina bago dumating tong si Danilo. Totoo bang may namamagitan sa inyong dalawa? Ha? Ate Susan? Sinagot ko na ang tanong mo, ate. Hindi totoo ang mga narinig mong chismis. Huwag mong sabihing mas naniniwala ka sa kanila kaysa sa akin na kapatid mo. Huwag mo akong pinagtataasan ng boses, ha? Tsaka manahimik ka. Si Yoli ang tinatanong ko. Ano, Yoli? Magtapat ka sa aking babae ka? Ano? Totoo ba? Pumatol ka nga ba sa kapatid ng asawa mo?
Ate Susan, hindi po namin sinasadya ni Danny. Ate Susan! Sinabing manahimik ka! Kung ganun, totoo pala talaga. Nung minsan pumasyal sa bahay yung panganay mo at sinabing inintrega raw ni Danilo yung buong sahod niya, nagduda na ako. Pero hindi ko kayo kaagad hinusgahan. Hindi ko kayo pinangunahan. Kasi alam kong parang tunay na magkapatid na ang turingan ninyo. Pero ano to? Hindi na ba kayo nahiya? Wala pang isang taong patay yung kapatid ko. Talaga bang hindi na makapaghintay ang mga kakatihan ninyo? Kaya pinakamot nyo na sa isa't isa? Ate, tama na! Naririnig ka ng mga bata, pati na ng mga kapitbahay. Wala akong pakialam! Bakit? Nahiya ba kayo sa mga pinaggagawa ninyo? Nahiya ba kayo sa mga bata? Sa akin? Sa kuya mo? Nakakadiri kayo? Isang malaking kahihiyan tong ginawa ninyo! Nagmamahalan po kami ni Danny, Ate Susan. Lintik na pagmamahal yan! Ano? Mahamakin ang lahat, masunod lang ang kakatihan? Kahit ano pang sabihin mo o sabihin ng ibang tao, mahal ko si Yoli, ate. At ipaglalaban ko siya, ano man ang mangyari. Umalis si Ate Susan na masama ang loob sa amin noon, Papa Dudut. Halos ilang buwan din kami nitong hindi pinansin at kinausap. Pero nagpasalamat pa rin kami dahil hindi naman idinamay ni ate ang mga bata sa galit niya sa amin. Malaya pa rin nakakapunta sa bahay ni Ate Susan ang mga pamangkin ko. Tinutuo ko ang sinabi ko kay Yoli na iiwan ko ang girlfriend ko nung mga panahong yon dahil mas pinili ko silang mag-iina. Tinanggap ko na lamang ang galit ng ex ko pati na rin ng pamilya nito. Hindi pa rin nawala ang usap-usapan tungkol sa amin ni Yoli at sa halip ay mas lalo pa yung lumala. Maraming napataas ang kilay nang magpasya na kaming aminin sa lahat ang aming relasyon. Ang iba nga ay diring-diri pa na akala mo'y kung sinong banal at malinis ang mga pagkatao. Pero hindi kami nagpaapekto sa kanila lalo't kami naman ni Yoli ang magsasama. Katwiran naming dalawa ay wala naman silang ambag sa mga buhay namin at isa pa, totoong nagmamahalan kaming dalawa. Nang isilang ni Yoli ang panganay namin ay noon lamang ulit kami kinausap ni Ate Susan. Nabawasan ang bigat sa dibdib na aking nararamdaman noong magkaayos kaming magkapatid. Kalaunan ay natanggap na rin ng mga pamilya namin ni Yoli ang aming relasyon. Naging maayos at masaya ang unang taon ng aming pagsasama. Naging napakasaya ko sa piling niya at Papa Dudut, Papa na po ang tawag sa akin ng mga pamangkin ko. Mabilis na lumipas ang mga taon hanggang sa naging 4 na ang anak namin ni Yoli. Kinailangan ko nung magdoble kayo dahil sa paglaki ng aming pamilya. Halos gawin ko ng araw ang gabi para lamang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng aking mag-iina. Pero kung kailan nagsisipag-aral na ang mga pamangkin ko ay saka naman ako natutong bumarkada at magbisyo noon, Papa Dudut. Ano ba, Danny? Ang aga-aga nagwawala ka dyan. Hindi ka na nahiya sa mga kapitbahay natin. May mga natutulog pa ng ganitong oras, oh. Ano naman ngayon? Sa mainit ang ulo ko eh. Paano ba naman? Nagpapakapagod lang pala ako sa wala eh. Ni hindi ko man lang mapakinabangan yung pinaghirapan ko. Linggo pa lang ngayon pero wala na agad tayong pera. Saan mo ba dinala yung inintrega ko sa'yo kagabi? Ibinayad ko na sa mga kautangan natin. Doon ko dinala yung pera. Yung natira, ibinili ko ng bigas, gatas at diaper ng bunsong anak mo. Hindi ko na nga nabayaran si Ate Susan sa mga nautang kong pamasahe mo mula Lunes hanggang Sabado eh. Wala ka ng ibang bukang bibig kundi ibinayad sa utang. Lintik na mga utang yan. Ano, ako na lang lagi? Ako na lang aasahan nyo sa lahat ng mga gastusin dito sa bahay? Natural, ikaw ang aasahan namin. Ikaw ang lalaki, di ba? Ikaw ang padre di pamilya. 4 na ang anak natin at ilang taon na lang may estudyante ka na.
Sabay-sabay na mag-aaral ang mga bata. Tapos sinasamahan mo pa ng bisyo, kakarumpot na nga lang ang kinikita mo. Kulang pa nga yung sahod mo sa'yo kung tutuusin. Kaya huwag kang magre-reklamo dyan kung linggo pa lang wala ka ng pambili ng ulam. Kung hindi ka bumili kagabi ng alak at sigarilyo, di sana may pera ka pa ngayon. Wala kang pakialam kung saan ko gustong gastusin ang pera ko. Dahil pera ko yon. Uubusin ko yon kung kailan at saan ko gusto. Hindi ko na kayang sustentuhan ang mga anak nyo ni Kuya. Malalaki naman na sila kaya magtrabaho ka na. Ganon. Pabigat na pala ang tingin mo sa mga anak ko ngayon. Kung hindi mo ako binubuntis taon-taon, di sana nakakapagtrabaho ako. Nakakatulong sana ako sa mga gastusin dito. At saka ang lakas naman ng apog mong magreklamo samantalang ikaw naman na nag-aaksaya ng pera sa mga bagay na walang kwenta. Ano ba nangyari sa'yo? Nasa na ba yung Danny na mabait, mapagpasensya, malambing at responsabling ama? Nasaan na ang Danny na minahal ko? Pwede ba, Yoli? Tigilan mo nga yung kadramahan mo. Wala akong panahon sa mga ganyan. Pagkain ang kailangan ko kasi gutom na ako. Gawan mo ng paraan yung pambili ng ulam. Pag lalo akong nayamot, babasagin ko lahat ng mga gamit dito sa bahay. Di basagin mo? Diyan ka naman magaling sa pagbabasag, sa pagwawala. Sige, magbasag tayo, Danny. Tutulungan kita para maubos lahat ang gamit natin na ipinundar natin. Akala mo ba, ikaw lang ang nahihirapan? Sawang-sawa na rin ako sa ganitong buhay. Pagod na akong intindihin ka. Kaya mas mabuti pang sabayan na lang kita sa pagwawala mo. O itong pinggan, babasagin ko sa harap mo. Hinahamon mo ba akong babae ka? Sige, basagin na natin lahat ng mga plato. Pati itong bahay, wawasakin ko. Ulam lang ang hinihingi ko sa'yo pero lalo mong pinaiinit ang ulo ko. Lalo mong inubos na titirang pasensya ko. Nagising ang mga bata dahil sa gulo namin ni Yoli habang nag-aaway papadudot. Malakas na nagsipag-iyakan ang mga ito, lalo na ang aming bunso. Nagsilabasan maging ang aming mga kapitbahay. Ang iba ay umawa at ang iba naman ay nakiosyoso lamang sa mga nangyayari. Marahil ay nagulat ang mga ito dahil yon ang kauna-unahang pagkakataong nag-away kami ni Yoli at sa sobrang galit ko ay napagbuhatan ko rin siya ng kamay papadudot. Hindi ko alam kung paano nakarating sa pinsang kong kasama ko sa trabaho ang tungkol sa nangyaring gulo. Basta bigla na lamang itong dumating at hinila ako palabas ng bahay. Ang buong akala ko noon ay susuntukin ako ng pinsan ko pero hindi naman ganon ang ginawa nito. Kinausap lamang ako ng masinsinan hanggang sa ako ay mahimasmasan. Hindi umalis sa amin ang aking pinsan hanggat hindi kami nagkakaayos ni Yoli. Sinsero akong humingi ng tawad sa kanya at pinaliwanag kong nadala lamang ako ng emosyon. Nangako rin ako kay Yoli na hindi na mauulit ang mga nangyari. Lalo at kitang-kita ko noon ang takot sa mga mata ng aking mga anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa paglipas ng mga araw ay mas lalo pang lumala ang pagkalulong ko sa barkada at sa bisyo. Hindi na lamang sa alak at sigarilyo na uubos ang pera ko dahil natuto na rin po akong gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Napakabilis uminit ng ulo ko lalo na kapag hindi ako nakakatikim ng droga. Umabot na sa puntong pati ang mga bata ay napagbubuhatan ko na rin ang kamay. Doon na nagpasya si Yoli na maghanap ng trabaho. Dahil kung hindi niya yon gagawin ay mamamatay sila sa gutom ng mga anak namin. Ipinasok siya ng isa naming kapitbahay kina Mang Densyo, isa sa mga pinakamayaman sa aming lugar. 65 anyos na ito ng mga panahon na yon at biyudo. Makisig pa rin tignan sa kabila ng edad nito at malakas ang dating, palibasa ay may pagkamistiso. Nag-iisa lamang sa malaki nitong bahay ang matanda pero suportado ng mga anak na nasa Italia. 4 ang anak ni Mang Densyo at ang 3 ay sa ibang bansa na naninirahan. Isa na lamang ang naiwang anak nito sa Pilipinas, ang bunsong lalaki na nag-aaral ng kolehiyo.
Nung una ay 3 beses lamang kung magpunta si Yoli sa malaking bahay para maglaba at mamlansya. Tuwang-tuwa siya dahil maayos magpasahod si Mang Densyo at palagi pa siyang may dalang pagkain pag uwi sa bahay namin. Ako naman, Papa Dudut, ay natuwa rin ng mga panahong yon dahil solong-solo ko na ang aking sweldo. Wala na magreklamo at magbubunga nga kahit ubusin ko pa lahat ng pera ko sa aking mga bisyo. Hanggang sa ang 3 araw na schedule ng pasok ni Yoli sa malaking bahay ay nadagdagan pa ng 3 araw, Papa Dudut. Oh, ayun ka na naman, Yoli. Hindi ba't napag-usapan na natin to? Oo, pero parang hindi ko kayang gawin eh. Hindi ko kayang pagtaksilan si Danny, Densyo. Sa una ka lang naman makokonsensya. Kapag tumagal masasanay ka na rin. Kahit naman may edad na ako, malakas pa ang tuhod ko. Maniwala ka, Yoli. Kayang-kaya pa kitang paligayahin. Baka nga ako pa ang kauna-una ang makapagdala sa'yo sa tinatawag na ikapitong langit. Pero Densyo, mahal ko si Danny. Ano pa ang mukhang ihaharap ko sa kanya at sa mga anak namin pagkatapos nito? Hindi naman niya malalaman. Walang makakaalam. Sikreto lang nating tong dalawa, siyempre. Bakit? Sasabihin mo ba sa kanya na may relasyon tayo? Ikukwento mo ba kay Danny ang mga gagawin natin dito sa loob ng motel? Oh, syempre hindi. Bakit ko naman ikukwento yung tungkol sa atin? Hindi pa ako nasisiraan ng ulo para gawin yun, ano? Yun naman pala Eh di wala nang dapat problemahin pa. Alam mo, kung ako sa'yo, relax ka lang. Hindi naman ako nangangagat. Hindi rin ako nananakit. Kahit matagal na akong takam at gigil na maangkin ka, hindi naman kita pupuwersahin. Matagal mo na palang pinag-iisipan to? Oo, Yoli. Matagal na kitang gusto. Hindi ka pa nabubiyuda noon napapansin na kita. Dapat nga liligawan kita kaya lang naunahan ako ng bayaw mo. Mas bagay sana tayo kasi biyudo ko tapos biyuda ka naman. Maganda sana ang kombinasyon nating dalawa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Wala ka namang dapat sabihin. Ang totoo niyan, may isa akong inutusang tao para subaybayan ka. Ganoon kita kagusto. Kaya nung malaman kong problemado ka kay Danny, lalo na sa pera, sinabi ko sa tao ko na alokin kang pumasok sa akin bilang labandera. Kung ganun, pinlano mo lahat ito, Densyo? Oo, at wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko. Dahil bukod sa natutulungan kita, palagi pa kita nakikita at nakakasama sa bahay. Parang asawa na rin ang tingin ko sa'yo. Ikaw kasi ang nag-aasikaso ng lahat sa bahay at ng mga pangangailangan ko. Totoo ba talaga ang mga sinabi mo, Densyo? Oo, Yoli. Totoo lahat ng mga sinabi ko. Kung pwede nga lang kitang pilitin na sumama na lang sa akin. Ang laki ng bahay ko at mag-isa lang ako ron. Pwede kang tumira sa akin kahit isama mo pa ang mga anak mo. Kapag nakapagtapos na ng kolehiyo ang bunso ko, lilipad na siya pa Italia. Napetisyon na siya ng mga kapatid niya ron. May iwan na talaga ako mag-isa sa bahay. Malungkot mag-isa. Hindi pwede. Hindi ko iiwan si Danny para tumira sa bahay mo kahit gaano pa yung kalaki. Kahit gaano ka pa kayaman. Alam ko naman yun. Kaya nga kontento na ako na nakikita kita araw-araw. Mabuti na lang talaga at pumayag ka magtrabaho sa bahay ng 6 na araw sa loob ng 1 linggo. Alam mo ba, lagi kong pinagpapantasya na may nangyayari sa ating dalawa sa kama ng guest room ko. Madalas tuwing naghahanda ka ng pagkain sa kusina, doon tayo sa may lababo. O kaya sa sopa, sa lahat ng sulok ng bahay. Iniisip ko itsura mo habang pinaliligaya kita at pinaliligaya mo ko. Densyo! Pero dahil ginagalang kita, ay nagpigil ako. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa ko. Alam mo ba yon? Kaya nang pumayag ka mag-motel tayo ngayon, halos mapatalon ako sa sobrang kaligayahan. Sa wakas, mapapasaking ka na rin. Matutupad na ngayon ang lahat ng mga pantasya ko noon. Ang bango mo talaga. At ang sexy mo rin sa suot mo ngayon. Lalo ko nang gigigil sa'yo. Sandali lang, Densyo. Tumatakbo ang oras. Sayang naman kung mauubos lang sa kwentuhan natin, di ba?
Pwede naman nating ituloy yung pag-uusap natin mamaya pagkatapos nating paligayahin ang isa't isa. Alam mo ba na pinagandaan ko talaga ang araw na to sa sobrang kasabikan ko? Anong ibig mong sabihin? Meron akong ininom kanina sa bahay. Alam mo na, pampatibay ng resistensya. Pampalakas ng tuhod. Alam ko kasing mapapalaban ako ng matindi ngayon, kaya dapat hindi ako mapahiya sa'yo. Ay naku, ano naman yung ininom mo? Baka kumapano ka niyan. Sana nagbalot ka na lang. Pampalakas din naman yun ng tuhod eh. Mas mabisa sa balot yung ininom ko, kaya ihanda mo ng sarili mo, Yoli. Tiniti ako sa iyong hindi mo malilimutan ang gabing to. Sandali, lalakasan ko lang yung aircon para mas malamig. Relax ka lang muna dyan, ha? Ayan, mas malamig na. Okay na ba sa'yo ang ganyang lamig? Okay na sa akin. Okay. Sisimulan na ba natin? Kanina lang, kabang-kaba ka na, tapos umiiyak ka pa. Pero ngayon, parang ikaw pa tong masabi kesa sa akin. Iba ka talaga, Yoli. Halika na, humiga ka na sa kama. O baka gusto mo, ako muna ang hihiga at ikaw muna ang... Densyo? Okay ka lang ba? Hindi ako makahinga, Yoli. Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ay! Densyo! Densyo! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Densyo! Papadudot dahil sa labis na pagkataranta sa mga nangyari kay Mang Densyo ay nakalimutan na ni Yoli kung nasaan sila ng mga oras na yon. Nagsisigaw siya para humingi ng tulong at kaagad namang may sumaklolo sa kanya na staff ng nasabing motel at inalalayan si Yoli palabas ng kwartong kinuha nila ng kabit niyang matanda. Pagdating sa counter ay kaagad na tinawagan ni Yoli ang bunsong anak ni Mang Densyo para ipaalam kung ano ang nangyari sa tatay nito. Sumama si Yoli hanggang sa ospital at nalaman niyang inatake nga sa puso si Mang Densyo. Bukod sa matinding emosyon dulot ng pananabik kay Yoli, ay na-overdose din pala ito sa ininom na tableta na mabisa raw para maging mas matikas ang pagkalalaki niya. Sa kamalasan ay naging sanhi pa yon para bawian ito ng buhay. Hiyang-hiya si Yoli sa anak ni Mang Densyo at sa lahat ng mga taong nakasaksi sa nangyari, papadudot. Sinisi rin niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng matanda. Tama nga ang sinabi sa kanya ni Mang Densyo na hinding-hindi malilimutan ni Yoli ang gabing yon na nagsilbing bangungot para sa kanya. Mabilis na kumalat sa lugar namin ang tungkol sa iskandalong kinasangkutan ni Yoli. Sa halip na umuwi sa bahay namin ay doon siya nagpunta sa matalik niyang kaibigan na nakatira sa kabilang bayan. Nang mabalitaan ko yun ay gumuho ang mundo ko. Para po akong pinagsakluban ng langit at lupa. Parang sinaksak ng libu-libong punyal ang aking dibdib. Pakiramdam ko rin ay kaya kong pumatay ng tao ng mga oras na yon, papadudot. Magaling! Napakagaling! Wala na nga kayong malamon. Nagagawa mo pang lumaklak ng alak, Danilo. Tinamaan ka talaga ng lintik, ano? Naku! Andito na naman pala ang ate kong bungangera at pakialamera. Ano? Masaya ka na ngayon? Wala na si Yoli. Hindi na umuwi rito mula nung matigok sa motel yung kabit niyang matanda. Sira na ang pamilya namin. Masaya ka na ba, ha, Ate Susan? Masaya na ba kayo? At ano naman ang dapat kong ikasaya sa nangyari, Aber? Hoy, ang kapal naman ang mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan. Eh bakit? Nasasaktan ka? Kasi totoo. Kung di ko pa alam, ayaw nyo naman talaga sa relasyon namin ni Yoli.
Nagkukunwari lang kayong tanggap nyo na kami pero ang totoo, hinihintay nyo lang na magkasira kami at tuluyan ng maghiwalay. Hoy Danilo! Dahan-dahan ka sa pananalita mo ha? Oo, totoong ayaw ko sa relasyon ninyo ni Yoli noon. At nasasaktan ako sa nakikita kong sitwasyon mo ngayon. Ate, hindi ako makapaniwala. Nagawa kong iputan ni Yoli sa ulo. Naging tapat ako sa kanya. Iniwan ko yung dating girlfriend ko para piliin siya at ang mga pamangkin ko. Ang sakit eh. Para akong mamamatay sa sakit. Ay naku Danilo! Tumahang ka na! Ano ba kasi itong pinasok mo? Alam ko namang napakalaki ng pagkukulang ko sa mag-iina ko, ate. Napabayaan ko sila na mapabarkada ako at natutong magbisyo. Pero sapat na dahilan ba yun para lukuhin ako at pagtakasilan ni Yoli? Para sumama siya sa matandang amo niya at magbiglang liko? Hindi kita masasagot dyan. Wala ako sa posisyon ni Yoli. Kaya hindi ko rin siya pwedeng husgahan. Hindi rin ako perpektong tao. Pero sa tingin ko, kaya niya nagawa yun dahil isa siyang ina. Isang ina na hindi kayang makitang nagugutom ang mga anak niya. Isang ina na handang gawin ang lahat para sa pamilya niya. Kahit kapalit ng pansarili niyang kapakanan. Kaya isinakripisyo ni Yoli ang dangal niya at tiniis ang kahihiyan. Tandaan mo ito, Danilo. May mga pagkakataong inaanay at bumabagsak ang haligi ng tahanan. Pero ang ilaw nito, hindi basta-basta mapupundi. Oo na. Aminado naman ako kasalanan ko kung bakit kinailangang magtrabaho ni Yoli, te. Dahil wala akong kwentang padre de pamilya. Isa akong inutil. Shhh! Huwag mong sabihin yan, Danilo. Pareho kayong may pagkakamali ni Yoli. Hindi mo ba naisip na baka pagsubok lang ang lahat ng mga nangyayari sa pagmamahalan ninyo? Miss na miss ko na siya, ate. Miss na miss ko na si Yoli. Hinahanap din siya palagi sa akin ng mga bata, lalo na si Bunso. Pero hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa kanila ang lahat. Hindi ko alam kung nasan si Yoli. At kung paano ko siya makukumbinsing bumalik na rito sa bahay. Dahil sa kabila ng mga nagawa niya, mahal na mahal ko pa rin siya. At hindi ko kayang mabuhay nang wala siya, ate. Kailangang mag-usap kayo ng masinsinan ni Yoli. Hayaan mo. Titignan ko kung anong magagawa ko. Ay, sana naman, Danilo. Kapag nahanap ko si Yoli, kapag nakabalik na siya rito, ayusin niyo na ang pagsasama ninyo. Ang pamilya ninyo. Lalo na't nagsisilakihan ang mga pamangkin ko. Magsimula kayong muli. Magbago ka na at bumalik ka na sa dating ikaw, Danilo. Oo, ate. Makakaasa kang susundin ko ang lahat ng mga payo mo. Maraming salamat sa lahat, eh. Salamat dahil kahit naligaw ako ng landas, andyan ka pa rin para damain ako at akahin pabalik sa tamang daan. Kapatid kita, Danilo. Ano man ang mangyari, pamilya tayo. Kaya sana, kapag nagkaayos kayo ni Yoli, ang Panginoon na ang gawin yung sentro ng inyong buhay at pagsasama. Papadudot pagkatapos ng pag-uusap naming yon ni Ate Susan ay saka pa lamang ako natauhan. Pakiramdam ko ay nawala bigla ang aking kalasingan. Iniligpit ko lahat ng kalat sa mesa at nilapitan ng 8 bata na noon ay mahimbing nang natutulog. Umupo ako sa isang sulok ng higaan at tinitigan sila. Hindi ko napigilang mapaluha noong maalala ko ang pangako ko noon kay Yoli at sa namayapa kong kuya na aalagaan ko silang mag-ina
at hindi ko pababayaan. Labis kong pinagsisihan ang lahat ng nagawa kong mga pagkakamali at nangako sa sarili na gagawin ko ang lahat para mabuong muli ang pamilya namin ni Yoli. At sa tulong nga ni Ate Susan pati na ng iba pa naming kamag-anakan ay nahanap ko si Yoli. Nag-usap kami ng masinsinan, Papa Dudut. Umiyak siya habang humihingi ng tawad sa akin dahil sa naging karupukan niya sa tukso. Lumuluha rin ako habang sinasabi sa kanyang pinapatawad ko na siya at sana ay mapatawad na rin niya ako. Nagkaayos kami at nagkaunawaang muli ang aming mga puso. Nagtiwala siya sa pangako kong magbabago na ako at kakalimutan ang mga barkada maging ang lahat ng aking mga bisyo. Noong umuwi ako sa bahay kasama si Yoli ay halos mag-unahan ang mga bata sa pagsalubong sa kanilang ina. Natapos ang tagpong yon sa mahigpit na pagyayakapan naming pamilya habang nag-iiyakan. Ngayon, Papa Dudut, ay kasal na kami ni Yoli at magkatulong sa paghahanap buhay para matustusan ang pag-aaral at iba pang mga pangangailangan ng 8 naming mga anak. Kagaya ng payo sa akin ni Ate Susan ay ginawa naming sentro ng aming buhay ang pagmamahalan at ang Panginoon. Ang 6 na araw na para sa pagtatrabaho ay nakalaan para sa aming hanap buhay at ang linggo naman ay para sa aming pamilya. Kinalimutan na po namin ang mga hindi magandang nangyari sa nakaraan. Sa hirap at ginhawa ay magkasama naming haharapin ang mga pagsubok, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. More power po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danny. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 For